Breaking update. Pakay, gulo to. Kongresista umatras Kongreso Makabayan Black nagkalaglaga na. Hahay. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. Syempre, ngayon ay may nagaganap na ink rally. No? Talagang pinanood ko siya, no? Talagang napakadaming taong nagpunta doon. Halos hindi mo mahulugan ng karayom, no? Grabe. Talaga, no? Yun pa lang ay nagbabadya na parang, naku, parang nakakatakot tignan yung ganong karaming tao. Diba? Ink pa lang yun, ha? Ink pa lang yun. Wala pang kung ano-ano doon. O, pagpalagay natin may iba pang nakahalo doon. Meron pang iba. Diba? Pero hindi pa kumbaga 100% yun na lahat. Paano yun kung lahat-lahat? Diba? Halos sa ink pa lang nakikita natin talaga, no? Ang dami talaga. Yun yung sinasabi natin na marami talaga ang ink. Noon, hindi mo sila pwedeng sumasumahin. 'Di ba? Kumbaga kitang-kita na marami silang tagasunod at suporta, no? Nako. Paano kaya 'yan, no? Kung talagang lahat sila umayaw doon sa isang kandidato, no? Naku, ang laking mawawalang boto niya. Ayan, syempre, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Sapat na panahon ang ilang mambabatas para pag-isipan daw ang pag-endorse nila sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ayon po kay House Secretary General Reginald Velasco, may mga mambabatas daw pong pinag-iisipan pa rin kung susuportahan nila ang isa sa tatlong nakahain ng reklamo laban kay VP Sara o kung maghahain din sila ng ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Tingin ni Velasco, tinitimbang pa ng ating mga kagalang-galang na mga congressman kung may epekto ba sa 2025 midterm elections ang magiging posisyon nila sa issue. Hindi pumirma ang ilang kakandidatong kongresista sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ay, nakikita mo na ngayon kung sino-sino yung mga nagpe-play safe. Talagang hindi sila pipirma. Alam naman kasi nila sa mga sarili nila kung gaano kalakas ang isang Sara Duterte sa lahat ng mga tao. Diba? Ngayon, lalo na ngayon, nakikita nila na sasaksihan ng dalawang mata nila. 'Di ba? Ang laking botong mawawala sa kanila. Kasi naman kayo no? Marami kayong pwedeng pagtripan. Bakit si VP Sara pa yung napagtripan nyo? Alam ko trip lang yung ginagawa nyo. 'Di ba? Kasi gusto nyo akala nyo lahat ng ginagawa nyo noon ay maniniwala ang taong bayan. Kaso nga lang hindi naniwala ang taong bayan. 'Di ba? Hindi nyo lubos maisip, nakakampihan palalo si VP Sara ng mga tao sa kabila ng mga ibinibintang nyo sa kanya ng kung ano-ano. 'Di ba? Sabi ni House Secretary General Reginald Velasco na posibleng nababahala ang ilang kongresista na mawala ng boto sa Mindanao kapag pumirma sa mga reklamo. Nangangamba rin ng ilang mga kongresista na posibleng kapusin sa oras ang pagproseso sa mga impeachment complaint laban kay VP Sara. So parang pinaparating nyo rito, kinakabahan kayong pumirma dahil alam nyong mag-e-eleksyon ngayon at ramdam nyo sa sarili nyo, ramdam nyo sa sarili nyo na si VP Sara ay malakas. 'Di ba? Na maraming pumapanig sa kanya. Ngayon, halimbawa hindi kayo pumirma. O sige, kumandidato kayo, nanalo kayo. Yang sinasabi nyo ba na hindi kayo pipirma sa impeachment ni VP Sara ay gagawin nyo pa kaya kung sakaling nasa posisyon na kayo? Kaya mga katunay, ano sa tingin nyo? Gagawin pa ba nila uli yan? Na hindi sila pipirma? Talagang paninindigan nila na, wag na natin i-impeach yan si Sara Duterte. No, okay na, wag na natin i-impeach, wag na natin ituloy.
Sa tingin nyo, ganun ang sasabihin nila? Kung sakasakaling sila ay nakaupo na sa kanilang mga posisyon at nanalo na. Hari nawa. The moment they sign this or endorse, no, the moment they endorse through their signature, through a resolution, any of the complaints, it could affect their re-election efforts, no? Especially if one congressman is running for a national post like a senatorial bet or party list. Party list candidates are voted nationwide. Maybe one of their concerns is the votes that they could gather potentially from Mindanao. Inendorso ng 6 na kongresista ang 3 impeachment complaint laban kay VP Sara na nakabase sa sinasabing manumalyang paggastos sa 612 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Hindi pa naman tiyak kung kailan ihahain ang ika-4 na reklamo na posibleng i-endorso na mahigit 10 kongresista mula sa mayorya at minority bloc. Nakatakdang bumalik ang sesyon ng Kongreso sa reaksyon ng Makabayan Bloc. Ayun. Specifically, Ayun, syempre bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Ayan, syempre supportahan natin the General's Viewpoint. Congresswoman Franz Castro at yung mga kasamahan niya na nag-file, yung 3 grupo na nag-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabi niya, karapatan daw ng religious group na maggawa ng rally, kaya lang, sabi niya, dapat isulong din nila na panagutin si VP Sara. Anong panagutin? Teka. Hindi, tatanungin ko yan, no? Sila Castro, yan yung mga makakaliwa. Ano yung papanagutan ni VP Sarang kasalanan? Yung kasalanan na ibinibintang nyo, kaya gusto niyo siyang ipa-impeach? O, pagpalagay 612 million na maanumalyang nagastos niya kamo na sinasabi nyo. No? Kamo. Diba? Alam nyo, ito lang naman na suma total niyan eh. Diba? Sita kayo ng sita doon sa sinasabi nyong nagastos ni VP Sara na kung ano man yan na ibinibintang nyo sa kanya. Bakit yung mga nagagastos ngayon na bilyon-bilyon ay hindi nyo inuusisa? Siguro naman mas malaki pa yon kaysa kay VP Sara. Mas malaking problema yon. Bakit hindi kayo kumikilos? So, paano namin kayo paniniwalaan na talagang yang ibinibintang nyo kay VP Sara, yan talaga ang kasalanan niya? So, syempre papasok sa isip namin kaya gusto nyong mawala si VP Sara dahil natatakot kayong maging presidente si VP Sara. Natatakot kayo na manalo siya sa 2028 at maging presidente ng Pilipinas kasi kayo ay isa sa mga maaapektuhan. Dahil antay talaga sa makakaliwa si VP Sara. Kapag kayo ay makukulit, ay talagang may paglalagyan kayo sa kanya. Yun naman talaga ang punot dulo ng lahat dahil kita nyo naman kung sino ang puspusan na talagang gustong magpa-impeach kay VP Sara, walang iba kundi ang mga makakaliwa na naglalakad. At syempre, sino pa ba yung puspusan din? Diba? Kundi, yung tao na sapaw ni VP Sara. Syempre, yung taong yon gusto niyang tumakbong presidente ng Pilipinas soon. Diba? Kahit lahat naman ng politiko nangangarap maging presidente ng Pilipinas. Nakikita niya si VP Sara, survey pa lang number 1 na. Diba? Sa pagiging presidente. Paano ako magiging presidente kung si Sara Duterte ang number 1? Ako ginawa ko naman lahat, namimigay ako ng ayuda, namimigay ako ng ganito, namimigay ng 3,000.
Pero bakit kulelat pa rin ako? Bakit huling-huli pa rin ako sa survey? Di ba? Ito yung nagbabadya na yung mga tao ay hindi nyo na mauuto o madadaan sa ayuda. Siyempre, tatanggapin nila yan. Sayang yan. Grasya yan eh. Diba? At karapatan naman nilang tanggapin yan dahil pera ng taong bayan yan, yung pinamimigay na ayuda na yan. Diba? Pera nila yan. Oh. So, kita nyo, useless pa rin yung nangyayari. Si VP Sara nga, oh, hindi masyadong gumagalaw. Pero kita nyo naman, ang daming sumusuporta. Hindi niya na kailangan mamigay ng ayuda araw-araw. Hindi niya na kailangan i-expose yung pagmumukha niya sa kung saan-saan. Di ba? Pero alam ng tao kung sino ang mga Duterte, kung sino si VP Sara. Alam ng mga tao kung ano yung kaya niyang gawin. Di ba? Kaya ito yung nagsasabi na hindi na tanga yung mga tao ngayon. Anyway, pakinggan natin ang interview ng media sa grupo ni Franz Castro at bigyan natin ng reaction. We all know that there's going to be a rally on the 13th, the rally of the Iglesia ni Cristo. And they're pushing nga po na wag nang ituloy yung impeachment. And of course, we know how powerful the Iglesia ni Cristo is. So, especially sa politics. So, do you think po ba itong pag-aalangan ng ilang mga possible sponsors na ito ay dahil they're possibly going to court the Iglesia? Kasi this is going to be I know na medyo may nandun yung chance na they might not support or they might support it, pero baka bawian sila ng Iglesia sa 2025 elections. Your thoughts on it? Okay, bago natin tuloy, no? Sa press conference na ito, inamin ni Franz Castro na 6 lang na kongresista ang pumirma sa resolusyon na mag-endorse ng impeachment ni VP Sara. O, kita nyo, 6 lang kayo. 6 lang talaga kayong pumupukpok. Idadamay nyo pa yung mga kapwa nyo kongresista. O, diba? Halatang halata kayo. Kaya, wag na kayong magmaang-maangan pa. Diba? Ito talaga si Castro talaga. Senado. Kaya yung tanong ng mainstream media, wala, natatakot yung mga kongresista na endorse dahil re-resbakan sila ng iglesia. Ganon. Kasi up to now, 6 na kongresista lang ang pumirma. They need 103 signatures. Alam nyo naman pala sa sarili nyo ang magiging kapalaran nyo eh. Sa ginagawa nyo kay VP Sara, bakit hindi nyo pa naisip yan? Diba? Siyempre, politiko kayo eh. At kakandidato kayo sa mga susunod. Kailangan pangalagaan nyo yung pangalan nyo. Bakit kayo sumasama sa mga ganyan? Diba? Alam nyo naman pala na makakaapekto yun sa political career ninyo. Kung sakasakali. Bakit kayo sumasama? Diba? Masisira ang pangalan nyo. Alam nyong babagsak kayo. Diba? Sumasama pa rin kayo sa ganyan. Eh kayo din naman ang may kasalanan eh. Diba? Alanganin sila. Well, it's unfortunate no na may mga religious sector. May religious sect na Unfortunate. Anong ibig niyang sabihin nun? Ay, hindi pwede. Parang ganon. Kaya lang, bakit kayo nakikialam? Unfortunate eh. Natural, makikialam sila. Bakit? Kayo lang ba may karapatang makialam ng makialam? Di ba? Natural. Dito mo makikita yung supporter. Yung mga sumusuporta. At talagang ayaw na sa nangyayari ngayon. Di ba? Anong gusto nyo? Yung mga tao tulog? Yung mga tao oo lang ng oo? Di ba? Yung tipo na bumabagsak na tayo kung ano-ano na nangyayari sa bansa natin. Wala, nakapangalumbaba lang tayo. Wala tayong gagawin. Ganun ba gusto nyo? Tapos si VP Sara na wala namang kasalanan, gusto nyong impeach? Ano, pababayaan na lang ng ganun-ganun lang? Ay, ginagawa nyong tanga yung mga tao. Diba? Ang mga tao, hindi nyo pwedeng diktahan yan. Diba? Nasa desisyon nila yan. May sarili silang desisyon.
May karapatan silang bumoto, desisyon nila kung sino iboboto nila. Kung mag-rally sila, kung maipaglaban sila, desisyon nila yung karapatan nila yon. May karapatan tayo ngayon. 'Di ba? Karapatan na sabihin ang katotohanan, karapatan na ipahayag ang damdamin sa lahat, karapatang magsalita. 'Di ba? Karapatang marinig ang pagkakamali ng kung anumang nangyayari ngayon. 'Di ba? Lahat ng tao may karapatan, hindi lang kayo. So, kung silang grupo, rally ng rally, nanggugulo pa, itong Iglesia ni Cristo, tinawag niyang unfortunate. Grabe naman, oy. Sila nga, kung mag-rally, sila Castro eh. 'Di ba? Grabe, 'di ba? Rally sila ng rally. Bakit yung Iglesia ni Cristo binubutasan nyo ngayon? Ano bang pakialam nyo sa ginagawa ng Iglesia ni Cristo? Karapatan ng Iglesia ni Cristo yan na mag-rally sila. Karapatan nilang magpahayag ng kung ano man ang gusto nilang ipahayag. 'Di ba? Kayo, sila Castro, kayo. Rally kayo ng rally. Walang nakikialam sa inyo. Bakit yung Iglesia pinapakialaman ninyo? Aba? Unfortunate daw, yung rally lang. I think naman yung kanilang rally for justice daw, no? No, justice. Parang support na rin. Walang kaalam-alam. Justice. For justice daw ang rally. Kaya, ito, sinabihan siya ng kanyang kasama na for peace. Hindi niya alam. For peace. Tama naman si General Macanas. For peace, hindi for justice. Bakit? Ano bang ibibigay na justice? Natalo nyo na ba si BP Sara? Hindi nyo pa nga natatalo eh. For justice daw. For peace pala. For peace, pero Baka sabihin mo, for peace ha. For peace. karapatan kami nila yun, mag-rally or magpahayag. Pero, syempre, sa bahagi namin, ano ba yung panawagan ng grupo na ito for accountability, no? For accountability, syempre, transparency, at saka mapanagot talaga si Vice President Sara Duterte doon sa ginawa niya, spent doon sa confidential fund. Mapanagot. Alam nyo, Ma'am Castro, ha? Ay, naku. Ewan ko ba kung bakit nandiyan ka sa Kongreso? Alam mo, yung sinasabi mong mapanagot siya, COA na yung nagpapatunay. Commission on Audit na ang nagpapatunay na walang kasalanan o ginawang anomalya si VP Sara sa pera ng taong bayan. Bakit hindi mo pinaniniwalaan? Diba? Malinis si VP Sara. Walang ginagawang kasalanan. Bakit yung mga nagagastos ngayon na bilyon-bilyon ay hindi mo pinapakialaman? Kasi natatakot ka. Kasi pinababayaan kayo ngayon na maggagaganyan at malaya kayong maggagagalaw. At kapag pinakailaman ninyo yun, baka mamaya ma-shoot kayo sa banga. Diba? So kaya straight lang kayo kay VP Sara. At alam naman natin na galit kayo sa mga Duterte kasi alam nyong galit ang mga Duterte sa mga makakaliwa. Ayaw nyo siyang maging presidente. Yun lang yun. Hindi yung dadaan pa tayo sa 6 million o 600 million. Huwag na nating ikatwiran. Bakit hindi nyo na lang diretsuhin na ayaw namin maging presidente si VP Sara kasi makakaliwa kami. Diba? Hindi kami makakaporma. Diba? Kawawa kami. Malaki atraso namin dyan. O, kita nyo. Since day one pa lang, dinudurog na namin yan. O, paano pag naging presidente dyan? Naging presidente yan, hindi kami naman nangyari. At matrial na, no? Matuloy na talaga yung trial. So, siyempre hindi naman ako makakapagsalita para doon sa aking mga kasamahan sa Kongreso. But hopefully, itong grupo na ito, ma-encourage na natin yung ating mga kasamahan to endorse itong impeachment complaint. Yan, baka merong may dadagdag yung ating mga complainants. Si I'm Sylvia. Gusto ko lang i-share ang alam ko. This is my personal opinion and also the information I gathered. Na ang iglesia ho, they're asking their members to come
regarding the budget, regarding the imperfection of the budget, without specifying that it's about the anti-impeachment. So I think a lot of the congressmen and the senators are actually Wala rin itong Sylvia na ito. Very clear yung pronouncement ng Iglesia. Noon pa, sabi niya, in support sa panawagan ng presidente na huwag ituloy ang impeachment dahil hindi nakakatulong sa Yes. Pilipino. Very Hindi. clear yung Oo. statement ng Iglesia. Tapos sinasabi niya, budget daw. Parang sinasabi niya, nagsisinungaling ang leadership ng Iglesia. Ay, lalo kayong mapapasama niyan. Hayaan mo na General Macanas na lalo silang mapasama. Okay lang yan. Talagang wala na silang kredibilidad sa mga tao. Ewan ko ba kung bakit nakakaharap pa sila ng ganyan. Budget daw ang dahilan. Bakit mag-rally? waiting for the voice of the people. And the voice of the people is for impeachment because the ongoing delay of the ICC, the frustration and the exposure of ICC kayo ng ICC. Puro kayo ICC. Hoy! Si Donald Trump na yung presidente ng Amerika. Puro kayo ICC. Diba? the people in the Philippines, not only here but worldwide, watching the TFC Quadcom, has already conditioned the people to wait for something concrete out of all these investigations. And so, if the congressmen and the senators don't give what the people want, I think in the end, this will not be beneficial to them. So they really have to weigh their actions. It should not be what INC wants, because INC is not even transparent with their own people in the way they are inviting them to join the January 13 rally. That is my information. I'm sorry, Sige, follow up. So, mabigat na akusasyon yun. Nung sabi nitong Sylvia, Madam Sylvia, na hindi daw transparent ang Iglesia ni Cristo sa real purpose ng rally. Budget daw. Paano transparent? Kayo ba sa mga sarili nyo, kayo nagiging transparent kayo dyan? Saan magiging transparent yung Iglesia ni Cristo? Diba? Kita naman natin yung pagiging transparent ng Iglesia eh. Diba? Sa ginagawa nila ngayon. Diba? Doon pa lang transparent na. Kayo ba yung mga ibinibintang nyo kay VP Sara? Transparent? Hindi. Halos hindi nyo siya binibigyan ng pagkakataon. Diba? Halos puro kayo lang ang bida. At talagang idinidiin nyo lang si VP Sara talaga. Diba? Alam namin yan. Talagang gusto nyo lang siyang ilaglag ng ilaglag. Gusto nyong itatak sa utak ng mga tao na merong nagawang kasalanan si Sara Duterte dito sa Pilipinas. Pero pasensya kayo dahil yung mga tao walang naniniwala sa inyo. Diba hindi naniniwala? Lahat ng mga sinasabi nyo, lahat ng mga ebidensya na sinasabi nyo, walang naniniwala pa rin. Kahit anong gawin nyo, hindi kayo pinaniniwalaan. Diba? Nagpapakapagod lang kayo sa kakahearing nyo. Gastos lang kayo ng gastos sa hearing. Alba, laking gastos din yan. Pera ng taong bayan pa rin yan. Diba? Hindi na lang kayo manahimik. Pinapaliwanag na dahilan bakit sila mag-rally. Agree ba kayo doon? To me, hindi. Napaka-clear ang guidance ng na huwag ituloy ang impeachment dahil magkawatak-watak ang bayan. Ganun lang. Tama. Talagang magkakagulo talaga. Magkakawatak-watak talaga yan. Once na si VP Sara ay ma-impeach, malaking problema yan. Diyan napapasok yung malaking problema. Diba? Malaking problema ng administrasyon at malaking problema nyo. Hindi pa yan napag-usapan yung budget, hindi pa yan na-ratified yung budget, hindi pa napirman yung budget for 2025. Very clear na ang announcement ng Iglesia na sumusuporta sila sa panawagan ng Pangulo na huwag ituloy ang impeachment. Doon sa baka may dadagdag. Doon lang po sa thinking din po ba, meron po ba kayong plano na magsagawa ng malawakang rally in support of the impeachment? Kasi you're saying nga po, the anti-impeachment po yung isa, yung INC. How about yung grupo po, itong malaking grupo na? Additional lang po dun sa tanong kanina.
medyo sinasabi natin parang natatakot or nagdadali-dali yung mga dili-dali yung mga congressman kasi baka mawalan sila ng support. Una po, ang malinaw, may nakomit na kasalanan si Bibi Sara. May Woo! Puro nakumit. Ewan. dapat yun establish sa ating taong bayan. Establish sa taong bayan yun. Pangalawa, hinahamon namin ang Alam nyo, gusto nyo kaming maniwala sa inyo? O sige, para transparent na lang tayo lahat. Gusto nyo kaming paniwalain na si BP Sara ay may kasalanan. O sige. Para transparent. Imbestigahan nyo rin yung iba. Kaya nyo? Kaya nyo? O hindi? Hindi? Hindi. Diba? Wag lang si VP Sara. Parang sinasabi nyo sa amin na si VP Sara lang ang most corrupt dito sa Pilipinas. Parang siya lang yung gumagawa ng ganyan. O hindi na ako magbabanggit ha. Alam nyo naman siguro sa mga sarili nyo kung sino-sino pa yung pwede. O bakit ayaw nyo imbestigahan yun? Ayaw nyo anuhin yun? Para transparent. Kasi kapag kay VP Sara lang kayo nakatutok, hindi kami maniniwala. Kongreso. Hinahamon namin ng mga congressman. Dapat Oh, Kayo nga, hinahamong ko. may nakumit daw na kasalanan si BP Sara. Ang COA ang magdetermine yan. Notice of disallowance pa lang. Pinatunayan na nga ng COA. Findings ng COA, hindi pa yun final. Tapos sinasabi nitong mga tao ito na nakakumit ng kasalanan. So, naging hukom na sila. at manindigan kayo sa tama. At para manindigan kayo sa tama, basahin ninyo yung nakapile na tatlong complaint. Kung maninindigan ng mga congressman natin sa tama, no, na may nakomit na may Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin si General Macanas at syempre yung mga boses na nadidinig natin kanina, yung mga nakakainis na binibigyan din natin ng reaksyon. No, pwera si General Macanas, kaibigan natin yan. Ayan, kayo mga katunay, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.